Ngayon ay pag-uusapan natin ang panibagong karma sa China kung saan hinagupit ng rumaragasang mudslide ang kanilang mga palayan. Dito lamang ay pinasimula ng pamahalaan ng China ang programang pag-convert ng mga kagubatan patungo sa pagiging lupang sakahan. Mula nitong Abril ng taong kasalukuyan ay nag-utos ang pamahalaang simulan ang nasabing programa upang patagin ang mga kabundukan at kakahuyan. Di nga lumipas ang matagal na panahon ay naramdaman din ang hagupit ng karma dahil sa paglapastangan sa kalikasan. Para maisakatuparan nito ay sinira ng mga naitalaga sa programa na sirain ang mga halaman o kakahuyan na hindi naman nakakapag-produce ng pagkain na kung maituturing nila ay damo lang. Inilatag din ng pamahalaan ng spring farming subsidy upang mas mapaigting ang pagpuproduce ng mga halaman na mayroong butil. Ito ay may kaugnayan rin umano sa pagpapalakas ng puwersang kasundaluhan ng China para makipagdigmaan sa iba't ibang bansang babangga dito. Makikita din sa videong ito ang pagsira ng ilang mga sasakyang traktor ng China sa mga puno kahit pa ito ay namumunga tulad ng mga punong niyog at iba pa. Makikita din sa videong ito ang mga puno ng peras na labis naman ay kinalungkot at ikinabahala ng mga tao sa paligid. Bukod pa riyan, ang videong ito nakuha sa Inner Mongolia ay nagpapakita ng pagsira sa mga punong tumubo sa disyerto na may edad na halos 10 taon. Isang paglapastangan na ito sa kalikasan. Makikita din sa videong ito na maski mga tanim ng sili ay inaararo ng mga traktor dahil hindi rin ito may tuturing na halaman na nakapagbibigay ng butil or grains. Sa Sichuan province naman ay pinupuno ang mga fish pond upang maging lupang sakahan ang mga ito. Maski mga greenhouse na trapal para sa pagtatanim ng mga magsasaka ay sinira na rin ng pamahalaan. Magdako naman tayo sa mga suburban. Sa Shanghai, sinira din ang mga pananim noong April 28, lalo na ang mga ubas dahil ito ay pinag-utos ng pamahalaan. Matapos sirain at patagin ng pamahalaan, ang mga kakahuyan ay gumamit sila ng mga traktorang sasakyan upang makagawa ng mga terraces. Tiyak naman na hindi ito magiging matagumpay dahil kapag magtatanim ng mga kapalayan ay kakailanganin ang sistema ng irigasyon. Ito ay wala sa plano ng China upang maisakatuparan ang pagtatanim ng mga butil. Kung walang sapat na daloy ng tubig ay imposible ang paggawa ng sistema ng irigasyon. Bukod pa riyan, hindi rin naman ligtas ang mga artipisyal na terraces na gawa dahil sa kaunting ulan ay maaari itong anurin na lang. Sadyang ang kalikasan ang makakasagot sa ilan nating mga katanungan. May mga anyong lupa na sadyang angkop para sa mga puno at kagubatan at mayroong mga ilan na swak lamang sa pagtatanim ng butil. Ito ang hindi nauunawaan ng pamahalaan ng China. Hindi man lang inisip ng pamahalaan ng China na kailangang may harmony sa kalikasan. Dapat may sapat na mapagkukunan ng prutas at ilang mga bungang kahoy, mga poultry at butil o grains para maayos na mabuhay ang mga tao. Sa ganitong sistema, proud ang China ay walang sino mang magsusurvive o makatatagal dito. Sa isang iglap ay naramdaman agad ang epekto ng nasabing programa ng China. Bigla ang nagsitaasan ng presyo ng mga bilihin at nagkaroon din ng kakulangan sa supply ng mga sariwang gulay at ilan pang bilihin. Ang mga ordinaryong mamamayan sa China ang labis na apektado ng mga gawain ito ng komunistang partido sa China. Ang pinakamalala na naging epekto ng gawain ito ng China ay ang pag-anod sa mga itinanim na palayan sa mga artificial terraces na ginawa ng pamahalaan. Ang inakala nilang tubig na kailangan nila para sa sapat na irigasyon ng tubig ay nagmistulang sumpa dahil inanod ang mga tinanim nilang palay at iba pang butil. Nasayang lamang ang lahat ng pinagpaguran ng mga magsasaka dahil sa pagsunod sa kagustuhan ng komunistang partido. Ang may panukali nito ay si Zhou Youyang na naglunsad pa ng isang conference noong nakaraang taon upang ipakita sa mga tao ang kahusayan ng pagsira sa kagubatan para pagtamnan ng mga butil. Ngunit ang hindi naisalang-alang ng pamahalaan ay ang modelong ito ay may binabagayan na terrain na kahit tag-ulan at tagtuyot ay may aanihin na mga palay at butil. Kaalam, para matanggap ang 20,000 free books na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito. Hindi lamang ito ang sinapit ng China na karma. Sa isyu ng polusyon, mas pinataas pa ng Beijing ang produksyon ng energy mula sa coal noong 2021.
dahil alam ng China na ang coal lamang ang maaasahan nito upang mapanatili ang pagiging energy powerhouse. Sadyang hindi mawawala ang pagkahumaling nito sa pagpoproduce ng mas maraming energy gamit ang coal. Ang operasyon ng samot-saring factories at industriya ang siyang dahilan ng pagyaman ng China. Karma na nga ba ito? Tingnan nga natin. Pumalo sa pinakamataas na level ng coal production noong taong Disyembre 2021 na mas lalong nagpapataas ng carbon emissions buwan-buwan kahit ito ay kanilang iwasan. Kahit ano pang sabihin ng China ukol dito ay mangangahulugan pa rin ito na tataas ang carbon emissions kada 8 taon. Kaya sino nga ba ang makapagsasabi na totoo ang sinasabi ng China kaugnay sa lumalalang problema nito? Ngayong patuloy silang gumagawa ng iba't ibang aksyon patungkol sa pagpaparami ng mga pabrika ng coal. Dagdag pa sa energy consumption na ito, ang dami ng tao at sasakyan sa Beijing kung kaya't lumala ng husto ang polusyon sa China. Ilang mga measures ang pinapatupad ng China upang hindi maapektuhan ang kanilang mamamayan ng labis na polusyon sa hangin. Nire-require ang mga mamamayan na magsuot ng face masks, bumili ng air purifier at plate coating system para mapigilan ang labis na pagbuga ng usok ng mga sasakyan kung walang regulasyon ang maipapatupad. Ngunit mapapaisip ka rin if sapat na ba ang mga adaptive measures na ito? Ang sagot? Hindi. Dahil intentional ang ginagawa ng China para sa ikaunlad nito at ang mga ginagawa nitong mga measures umano para maiwasan ang pinsala sa mamamayan ay hindi rin naman seryoso kung tutuusin. Bukod pa sa issue ng baha at pag-anod ng tubig sa kagubatan, binabaha din ang ilang mga lungsod sa China. Pinakamalala na ay ang mga baha at dilubyong sinapit ng China lalo na ngayong taong 2023. Masasabi nating hindi ordinaryong baha ang kanilang nararanasan. Ang mga malalakas na pag-anod sa ilang kabahayan lalo na sa Beijing kung saan namamalagi ang pinuno nito ay isang malalang senyales na isang karma ang nararanasan ng China. Matatandaan ang bagyong Doksuri ay labis na nantala sa iba't ibang syudad at lalawigan sa China. Nagmistulang ilog na ang mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng China dahil sa mapaminsalang flash floods. Ang mga ito ay nakapagdulot ng labis na damage sa mga ari-arian ng mga mamamayan tulad ng kabahayan, sasakyan at iba pang mga kagamitan. Nakakakilabot nga naman ang dinanas na baha ng mga mamamayan lalo na ang pagkasawi ng iilan. Ang mga videong iyong napapanood ay pinapakita ang mga footages ng mga Chino lalo na noong nakaraang July 31 kung saan nilamo ng rumaragasang baha ang mga kalsada at kabahayan sa China. Nakapagtataka din na hindi man lang nakapagkalat ng announcements ang pamahalaan ng China bago man makaapekto ang bagyo at baha sa mga mamamayan. Tunay ngang napakawalang kwenta ng kanilang mga pinuno na hindi naisip ang kapakanan ng mga kawawang mamamayan. Sinisip pa ng ilan ang mga dilubyong ito ay gawa lamang ng tao. Makikita din sa video footage na ito ang isang package delivery station na may mga natrap na mga empleyado dahil hindi rin nabisuan ng maayos. Hindi sila na-rescue ng agaran dahil nahirapan ang mga emergency responders dahil sa mga harang at balakid sa daan. Makikita sa videong ito ang ilan pang bahagi ng China na apektado ng pagragasa ng baha noong July 31, kabilang ang Mentogo District sa Beijing sa labis na naapektuhan ng walang humpay na flash flood noong July 31. Malaking bilang ng mga sakyan ang makikitang labis na naapektuhan ng pagragasa ng baha na nagmistulang dagat sa kalsada. Bagamat ibinibida ng Beijing ang integridad ng mga proyektong pang-infrastruktura nila, isang malakas na baha lamang ang magpapakita ng tunay na katatagan ng mga proyektong ito. Base sa datos, nasa 400 hanggang 800 mm, ngunit ibinuhos na ulan para lamang sa bagyong nabanggit ay nasa humigit kumulang 1,000 mm na. Ito ay sobra pa sa inaasang ulan sa ilang bahagi ng China. Dapat ding isipin ng pamahalaan kung saan nga ba makakakuha ng sapat na daloy ng tubig sa itaas ng bundok kung tagtuyot at kung ano ang mangyayari sa mga itinanim dito kung rumaragasa ang ulan. Sa lungsod ng Lengkan sa probinsya ng Yunnan, ang bagyo noong Hunyo ay sinira hindi lang ang kabahayan kundi pati na rin ang mga taniman. Makikita naman na maraming mga lokal na pamahalaan hindi nag-atubiling ayusin ang pagkasirang ito na ginawa ng pamahalaan. Makikita sa mga videong ito na ibinabahagi ng netizens ang walang habas na pagsira sa mga bagong tanim na puno ng ubas at paggamit ng traktor para patagin ang lupa.
Pinapakita din sa video ang pagtangga sa mga puno at pagbebenta ng mga punong ito kinalaunan. Kamakailan din sa gitna ng tag-ulan sa China noong Abril ay bumuhos dito ang sandstorm mula sa Mongolia na nakaapekto sa mga tao. Dahil dito ay mapagninilay-nilayan natin na ang mga hindi ordinaryong kaganapan na ito ay signos na mula sa kalikasan na itigil na ng China ang mga ginagawa nitong paglapastangan sa kalikasan.